Solusyon nga po ba talaga ang magpakamatay? Solusyon po ba talaga na wakasan yung buhay mo para makalaya ka na sa pinagdadaanan mo? Yan kasi usually yung iniisip ng mga tao na way out kapag meron silang pinagdadaanang problema. Meron tayong special guest na isang OFW. At itong OFW na to, ang dami niya pong naranasan ng or marami na siyang pinagdaanan abroad. Yung story niya, I believe, makakatulong para sa inyo na bago pa lang sa abroad, may experience na sa abroad. Ano man yung sitwasyon nyo, I believe, makaka-relate kayo sa story na to. Kung hindi nyo pa po na-share yung link ng program natin, share nyo po yung link na ito sa mga kapwa ninyo OFW or sa mga family members sa Philippines para at least may idea sila sa totoong estado ng buhay ng mga tao dito sa abroad, especially mga kababayan nating Pilipino. Kasama ko po yung special guest natin. Ano pong pangalan ninyo? Angelica Bermundo po. Angelica. Taga saan ka sa Philippines? Bicol po sa Albay. Sa Bicol, sa Albay. Opo. And ilang years ka na abroad? 7 years po. 7 years. Anong naging reason mo kung bakit nagdesisyon kang mag-abroad? Para po sa mga anak ko, Pastor. Ilan po ba anak nyo? 5 po. 5. Yes. And then, yung 5 ito, mga ilang taon sila nung una kang umalis? Yung panganay po is 10 years old. 10 years old pa lang. Opo. And then, Yung pangalawa is 8 years old. And then, 5 years old, 4 years old, magto 2 years old yung so bunso. bata pa lahat sila. Opo. So, nung nag-decide ka, I believe hindi madali yan. Hindi po. Pero bakit? Anong reason mo kung bakit nag-abroad ka? Since yung asawa ko po is wala na pong trabaho noon, so yung wala po akong ibang matakbuhan is yung ate ko na nandito rin sa Hong Kong para magkaroon ako ng trabaho. So tinulungan niya po ako na makapunta dito. So, siya yung tumulong sa'yo na Opo. makapunta dito. And then, pagpunta mo dito sa abroad, imagine mo, iniwan mo yung mga anak mo, ano yung naging unang experience mo dito sa unang amo mo? Yung bata po, kaedad po siya ng anak ko, and then hindi ko po alam na nananakit pala yung bata to the point na talagang magkakasugat-sugat ako. And then kukuha siya ng isang bagay para tamaan ako na talagang sasaktan kanya. So, lahat ng yan, tiniis mo ng mga ilang taon? 5 years po. 5 years. Kinaya mo. Opo. So, within 5 years na yun, hindi ka talaga nakakita ng improvement o nag-improve naman siya? Hindi po ako nakakita ng improvement. O baka mas malala pa, palala ng palala? Opo, palala po ng palala. So, ano yung pinakamalalang nangyari dun sa una mong amo? Sa una ko pong amo is, yung kapatid ko po is since na nabaon siya sa utang, and then sinalo ko yung utang muna niya. And then nung sinalo ko muna yung utang niya, nung babayad na siya, hindi niya ako binayaran. Nangako siyang babayaran ako. Ito is kapatid mo? Opo, yung kapatid ko. And then yun po, so since may utang siya sa akin, yung Pwede bang utang malaman ko, kung mga magkano yung naging utang? nasa 15,000 Hong Kong dollar. So, Opo. yung sinabi mong sinalo mo, what do you mean na sinalo? Parang binigay mo yung pera sa kanya? Umutang po ako para yung utang niya is matabunan muna, ibayaran niya muna yon para makahinga-hinga siya. And then after that, sabi ko, pag nabayaran ko to sa bangko, bayaran mo naman ako ng buo, mag-ipon ka, walang problema sa porsyento, but still wala siyang inipon. Dumating sa point na may utang na naman pala siya sa bangko na hindi ko alam, kaya nagkabaon-baon ulit siya sa utang. So, talagang sinalo mo na yung problema pero parang hindi pa rin siya natuto. Opo. Ano yung pinakamalalang naging experience mo dito habang nagtatrabaho abroad? Yung na-scam po ako ng 700,000 pesos. 700,000 pesos? Opo. Pero paano yan humantong sa pang-i-scam sa'yo? Kwento mo kasi maraming nanonood sa atin. Maybe they are planning to do something crazy na rin. Parang ginawa mo. Imagine yun, 700,000 pesos, hindi yan napupulot sa kung saan-saan. Opo. So maybe they are on a way na malapit na rin
sigurong ma-scam ng limpak-limpak na pera. Paano yun naging proseso niya? Ano nangyari? Bali, may friend po ako sa Facebook na nagpo-post siya ng about sa investment niya na halos 1 year na daw yung investment niya, and then nagpapakita sila ng mga warehouse ng frozen food. Mhm. And then mga tao din nandoon, yung mga taong personal. So, nag-trust naman ako. Pero kilala mo siya personally? Opo, kilala ko po siya. Dito ko siya nakilala sa Hong Kong. Pero paano kayo nagkakilala dito sa Hong Kong? Bali po, nagtitinda ako sa Central. Mhm. Yun po. And then nagtitinda din siya since maano naman siya, negosyante talaga siya. So parang inisip mo, oh, that's good kasi Oo, utak negosyante ako, utak negosyante kapag nagsama, bomba, parang gano'n. So, pero anong naging reality? Paano kanya nakumbinsi? Post lang po. Since ako po is, sabi ko, yung family ko sa Pilipinas, yung mama ko, papa ko, is hindi okay yung finances. So, mag-pursue ka dyan, parang okay. Pursue ako para matulungan ko din sila. Pero isang lapagan lang yung 700,000 o unti-unti? Unti-unti po. Paano? Yung iba po is inutang ko din sa bangko. So, magkano muna yung una niyang hiningi sa'yo? Bali, nilagay ko po muna is 250,000. Pero yung 250,000, ipon mo yan? Or utang rin yan? Ipon po. Ayan, yung 250,000, Opo. ipon mo yan, Opo. and then, binuhos mo lahat. Opo. Okay, ito. Opo. And then, afterwards, Yun po, nangungutang na ako sa bangko. pero bakit? Kulang pa daw ba yun? No, kasi po gusto ko po noon, yung isip ko is, pag okay to, uuwi na ako ng Pilipinas since yung mga anak ko po is maalagaan. Kasi magkano ba yung pinapangakong balik? Parang ganun. 40%. So, 40%, parang may babalik yung amount ng pera mo. Kunyari, kung ang ininvest mo is 250,000 plus 40% yung balik nun sa'yo. Parang ganon. Opo. Okay. So, 250,000, may bumalik ba sa'yo nung umpisa, nung Opo, may meron bumalik? po. So, Opo. ilan yung bumalik that time? Bumalik po that time sa akin is 15,000. So, 15 Monthly. Monthly. Opo. So, ilang buwan ka rin nakatanggap? 3 lang po. 3 buwan. Opo. So, sa 250,000 mo, ang balik is nasa, ilan lang? 45,000 lang. Opo. Opo. And then, yung nakakuha ka ng 15,000, the next month, nag-invest ka ulit or hindi naman? Nag-invest po ulit The ako. next month Tapos agad? yung 15,000 na nakuha ko is ininvest ko ulit In-invest siya. mo ulit. Opo. Hindi ko siya hinawakan na panggastos. Kundi Sabi mo na, invest ulit. sabi mo, okay, kasi mag-rolling. Opo. Mhm. So, hanggang sa umabot na ang binigay mo is 700,000 Opo. na. Opo. Paano mo nalaman na scam na pala? Sa GC po, nagsabi na sila na hindi daw yun registered sa SEC. And then, medyo kinabahan na po ako. And then, yun na, nagkagulo na sila, gumagawa na ng iba't ibang GC na dito kayo. And then, sabi nila, ibabalik yung puhunan. Marami but kayo still, doon pala? Marami po. Marami po. Iba't ibang lugar sa Pilipinas, malaki po talaga sila. Kaya parang kapani-paniwala. Opo. Kasi siyempre, ang dami yung members doon. Opo. So, kailan nag-sink in sa isip mo na, ako, wala na? Yung January na scam ako, February wala na. Then, yun parang na po. nag-sink in na siya sa isip mo na Opo, hindi mo na opo, mababawi yun. Opo. So, doon na yung time na na-depress ka. Opo. Tapos, Opo. ano pang nangyari pagkatapos? Pagkatapos nun po is, syempre hindi na po ako makabayad sa bangko. Araw-araw na ang malayo yung utak ko. Mhm. Hindi na ako makapagtrabaho ng maayos. But that time also, yung amo ko is magmamigrate na. So, yung binigay niya sa akin na Parang long service. nilagay ko ulit sa isang investment na akala ko is baka doon ako Para makabawi. So, hindi ka pa natuto sa una mong pagkamali. Hindi po. In-invest mo na naman and then Opo. nag-end up, scam na naman. Opo, scam na naman. One day lang, wala na. So, kung yung isa may natanggap ka pa dito as in, Wala po. so talagang kasawian yung nangyari. Opo, opo. And then, dahil dito naisip mo magpakamatay, di ba? Opo. Paano mo sana pinaplano na magpakamatay? That night po is, wala na talaga akong way na sabi ko wala na akong way. But still that time, I asked God. Pumasok ako sa isang simbahan, pero lumabas pa rin ako at wala akong natanggap na kahit anong sagot sa kanya. So yun po, nakaisip na ako,
magpakamatay that night. And then, may isang assistant po na Lumapit sa'yo. lumapit sa akin, kinausap po ako that Ito na night. yung time na napunta ka dito sa health center. Opo. Nung pumunta ka sa health center, I believe na hindi naman magic na magbabago yung Opo. buhay sa isang iglap. Opo. Pero, ang dami kasing nangyari. Scam ka, time to time. Then, ang dami nangyari. Ang daming gulong nangyayari. Yes po. Gaano ka-importante sa mental health yung health center natin? Dito po is may makakausap po tayo para ma-overcome po natin ang lahat ng mga pinagdadaanan natin sa pera man, sa pamilya o sa ating amo. Pero ngayon, kamusta na ba yung isip mo? Kamusta na ba yung kalooban? I'm free from depression po. Wala na po akong anxiety. Hindi na po ako takot sa mga mangyayari sa future. And then may guidance na po ako kung paano hawakan ng finances ko. Yan ang pinaka-importante. That's why kayo po na nanonood sa amin, siguro umaatake yung anxiety ninyo. Katulad niya rin, you trust, not once, not twice siguro many times, you trusted somebody na akala ninyo yun na yun. Then, wala kang mapag-open up na tao na pwedeng mapagkatiwalaan. Nandito po yung health center natin para maging healthy yung mental health ninyo. Just visit us. Wala pong mawawala sa inyo. Just visit us. Katulad niya na naging okay siya sa mental health, sa emotional health niya, sa physical niya, sa finances niya, ganun rin po yung gusto ng Diyos para sa buhay ninyo. That's why just visit us. Meron tayong helpline. Tawag lang po kayo. At lagi naming sinasabi, handa kaming tulungan ka. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.